Tandang master ni Hansu ay galit na galit sa pag-iisip ng ibang lalaki na nagnakaw ng katawan ng isang tao at sinampahan niya ng suntok. Ngunit ang kanyang kamay ay dumaan mismo sa kanya. Siya ay binalaan ng master na lumayo sa lalaki, ngunit huli na ang lahat. Lumilitaw ang bibig ng isang dragon, at sa susunod na sandali na pumasok ang lalaki sa katawan ng Hansu, itinulak niya ang kaluluwa sa loob ni Hyunsu palabas ng kanyang sariling katawan. Natutuwa sa pagkakaroon ng isang mahusay na sisidlan na may mga bakas ng manor at malaking panloob na enerhiya. Gayunpaman, bago niya magawa ang anuman, ang Panginoon ay sumilip sa kanyang likuran at pilit pinaalis sa katawan ni Hansu. Sino ang natutuwa sa pagbabalik? Laking gulat ng isang lalaki na ang Panginoon ay maaaring makagambala sa mga katawan ng ibang tao. Ngunit ang matanda mismo ay iniisip na ito ay isang misteryo kung paano niya magagawa iyon. Pagkatapos ay naghahanda ang matandang master na salakayin siya, ngunit pinigilan siya ni Hansu, sa paniniwalang ang lalaki ang tanging paraan nila. Ang lalaking nakasuot ng robe ay nagpapahayag ng kanyang kasiyahan at pagkadismaya sa sitwasyon. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagmumuni-muni, nagawa niyang kalkulahin ang pag-alis niya dito. Ngunit mukhang hindi ito posible sa ngayon. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pavilion, na kilala rin bilang ancestral dragon. Nabigla si Hansu nang marinig iyon. Biglang isang urak na ipinaalam sa kanya na ang ninuno ng dragon ay nasakop noong isang taon. Ngunit iyon ay dahil ganoon ang ginawa ng publisher at pinaniwalaan sila nito gamit ang tanging wika. Ipinaliwanag niya na siya ay nalulula sa bingit ng kamatayan. Kaya pagkatapos ng maraming kalkulasyon sa pagpindot sa sitwasyong iyon, ikinalat niya ang lahat ng mga fragment ng kanyang sarili at nagtago dito. Habang naghihintay ng araw na makakahanap ng lugar, siya ay nauubusan ng oras ngayon at hindi na makapag-intay ng kinabukasan. Kukunin niya ang iyong katawan ng urak at gagawing mundo ng kaguluhan at pagkawasak ang mundo sa labas. Iyon ang ideal na sitwasyon. Pero ginulo ni Hansu at ang kanyang amo ang lahat. Nang tanungin ng matandang master kung bakit gusto niya ang mundong ito, ipinaliwanag ng ninuno ng dragon na ang kanyang mundo ay lubos na nawasak, na nagpapahirap sa tao na umiral doon. Nang malapit na niyang tanggapin ang kapalaran na mawala sa buhay, binigyan siya ng mga ito ng alok. Sila ang kilala bilang mga hari. Ipinaliwanag niya na si Knight ay isa sa kanilang mga nasasakupan. At kung titingnan sila ni Hyunsu sa kanilang tunay na anyo, siya ay haharapin ang matinding sakit at mawawala sa kanyang orihinal na anyo. Knight ay mas malakas kaysa sa mangkukulam ang hari, kaya bago ang kanyang buong katawan ay pinaghiwalay. Nilabanan ni Hyunsu ang sorcerer, king at knight sa kalahati ng kanilang kapangyarihan. Higit pa rito, kung makatagpo niya ang hari, mamamatay siya kaagad ng walang bakas. Natuto ang publicism o ang ancestral dragon kung paano gumawa ng portal mula sa hari at nagawang icon ekta ang isang bahagi ng kanyang mundo sa lupa. Ngunit hindi ito naging madali dahil sa mga tao. Noon niya ginawa ang kanyang plano. Sa sandaling inakala ng mga S-rank na papatayin nila siya, pinaghiwa-hiwalay niya ang kanyang portal. Sa sandaling iyon, ang lugar sa kanilang paligid ay nakatayo upang yumenig ng marahas. Ang pablihing ay bumangon mula sa kanyang trono, na sinasabi sa kanila na tapos na ang kanyang oras. Siya ay pinarangalan na makilala ang matandang master na maayos na nagpakilala bilang si Chiang Jiang. Naniniwala ang ancestral dragon na may dahilan kung bakit nabigo ang kanyang plano habang sinasabi niyang umalis sila sa pamamagitan ng portal na binuksan niya bago gumuho ang mundong ito. Habang papalapit si Hansu sa portal, pinayuhan siya ni Pavlik na huminga sa paraan sa kanyang paglabas bilang regalo mula sa kanya na humihinga sa paglabas niya sa portal. At agad na lumaki ang kanyang mana at pagkatapos ay lumakas ng labis. Nakakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang pressure at hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Kailangan niyang baguhin ang paraan sa panloob na enerhiya upang pinuhin ito. Ang concentrating si Hanzi ay sumusubok na baguhin ito kaagad. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago upang umangkop sa napakalaking kapangyarihan na kanyang nararamdaman. Sakit at panggigipit na katulad ng panahon na ang kanyang amo ay nag-unblock ng kanyang mga meridian. Pagkatapos ang pakiramdam ay higit pa doon, katulad ng panahon na pansamantala niyang nakamit ang isang heavenly demon's body makalangit, sinusubukan ni Hansu ang kanyang makakaya upang madaig ito. At sa dulo, natamo niya ang 3 bulaklak ng peak bloom. Samantala, natagpuan ni Hyunsu ang kanyang sarili sa harap ng isang hindi nakikitang nilalang na kabila sa hindi niya nakikita.
Nagpapakawala si Hongso ng ilang pag-atake sa kanya para pilitin siyang sabihin kung sino siya at bakit niya siya pinatawag dito. Ngunit ang boses niya ay nagsasabi sa kanya na hindi niya maipahayag kung sino siya at ang dahilan ng pagtawag niya sa kanya ay puno ng curiosity. Nang tangkaing umatake muli ang katawan ng tao ay sumuko at siyang umalis. Kinumpleto ng katawan ni Hyun-soo ang pagbabago at ang kanyang natatanging antas ng kasanayan kasama ang katawan ng Yin-Yang. Nakuha din niya ang kakayahang gayahin ang mga kasanayan ng kanyang master 2 beses sa isang araw. Bilang karagdagan sa isang heavenly demon's body, habang siya ay lumapag sa lupa, ang kanyang Panginoon ay nagpakita sa kanyang likuran. Nagulat siya nang makita siyang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Iminungkahi ni Hansu na hanapin siya. Pinayuhan siya ni Rak at ng kanyang amo na lumipad sa kalangitan upang gawin ito. Excited siyang malaman na marunong siyang lumipad. Kaya't sinunod niya ang utos ng kanyang amo at itinuon ang kanyang enerhiya sa kanyang Yungkwan acupoint at agad itong pinakawalan na lumipad sa kalangitan. Iniuulat ng balita ang pagtaas ng intensity ng Anderson sa 70 pagkatapos kung saan nakumpirma ang isang epekto sa portal. Ang mga kalsada ay puno ng mga mamamayan na nagsisikap na umalis sa sentro ng lungsod, ngunit may pag-asa pa rin dahil maraming S-rank mula sa buong mundo ang natipon sa portal, kabilang ang Hawksham. Si Hanso at ang kanyang master ay lumipad sa loob ng baha na portal. Upang hanapin si Urak, nakita ni Su ang dragon na kadapa na anyo, nakahiga sa ibabaw ng isang bato, na binabawasan ng dami ng enerhiya na inilalabas mula sa kanyang mga paa. Sinubukan ni Hanso na lumapag, ngunit nauwi sa pagbagsak sa tubig dahil hindi pa siya sanay sa kanyang bagong kapangyarihan. Pagkatapos ay lumapit siya muli. Nakita si Urak na gulat nang makitang naging itim ang buhok nito, na nagpapahiwatig ng katotohanan na nagkaroon siya ng isang hindi kapani-paniwalang labanan. Sa barko sa labas ng portal, huminto ang pagtaas ng intensity ni Anderson sa 75 bilang take, ipinahayag niya ang kakaiba ng portal na hindi pa sumasabog. Nagsisimula itong bumuo ng whirlpool na nagpapahiwatig na may lalabas. Inihahanda ng bawat isa ang kanilang mga armas. Ngunit ang dumating ay si Hansu na karga si Hai Urak sa kanyang mga bisig. Lumabas siya sa portal, na agad na nagsimulang mawala, na naging maliwanag na natapos na ni Hansu ang pagsalakay nito. Si Lee Minor ay nagmamadaling lumapit kay Hyun-soo, na aliw nang makitang hindi siya nasaktan. Gayunpaman, itinuon ni Hansu ang kanyang atensyon sa walang malay na si Eka, kung saan nangangailangan ng agarang medikal. Habang tinutulungan siya ng mga medikal na tauhan, sinabi ni Hax Ayon na lumakas si Hansu. Si Hyun-soo ay nagulat at nasaktan nang makita siya doon at tumangging sumagot. Nang tanungin siya ni Hawkson kung ano ang nangyari sa loob ng portal, ang dalawang lalaki ay nagbibiruan sa kanilang sarili, na handang makipag-away. Ngunit tumanggi si Lee Minor na payagan sila. Pagkatapos ay lumipad si Huvian at umalis. Sinusunod nila ni Jill ang pag-aalok na humingi ng tulong sa tuwing tatawag si Hyun-soo. Sa ibang bansa, ang Roman na nag-order ng numero 1 S-rank hunter at chairman ng Portal Strategy Committee ay nalaman ang mga pahiwatig ng parke. Ang isang babaeng kasama ni Rovan ay pumasok si Assistant Sherry sa silid at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa matagumpay na pagsalakay. Ang mga pulang linyang kamakailan na isinagawa kay Rovan ay may malaking pulang peklat sa kanyang dibdib na ikinahihiya niya. Ngunit inalis ni Sherry ang kanyang mga alalahanin. 2 taon na ang nakalilipas, sa araw ng taglagas, ipinakita sa kanilang pangkat ng task force ang isang pangitain ng isang malaking kasamaan na lilito balang araw. Nagpakita rin ito sa kanila ng 3 singularidad na lalaban dito. Naniniwala si Rovan at ang kanyang assistant na si Hanso ang pangalawang singularidad at nagpasya na dapat siyang pumunta sa kanila. Plano ni Rovan na pumunta mismo sa Korea para pigilan ang ibang tao na gumawa ng unang hakbang. Ang 17 taong gulang na unang singularidad na pinangalan ng Isaac ay nagpipilit na sumama sa kanila. Samantala, sa Korea, ang mga mamamayan ay nagpoprotesta laban sa gobyerno, sa paniniwalang ito ay hindi aktibo at umaasa lamang sa mga nagising upang gawin ang kanilang trabaho. Sa kanyang silid, nag-iisip si Hyun-soo tungkol sa kakaibang back portal na lumabas sa debate ng kanyang master. Kung dapat ba niyang iulat ito sa asosasyon. Pinagbabawalan siya ni Yang dahil kailangan pa nilang gamitin ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hyun-soo na handa na siyang matutunan ang natitirang 6 na diskarte. Ginamit nila ang kalangitan bilang kanilang pundasyon at walang kabuluhan na turuan sila ni Hyun-soo kapag hindi pa siya handa. Nag-order si Rovan sa may baybayin.
Ang Anderson, Walker at S-rank hunter at ang pinakamahusay na research chief ng Portal Strategy Committee at hindi ang iba maliban sa kanya ay mapagkakatiwalaan si High Urak ng mga nagising. Ang mga eksperimento na ginagawa ni Anderson sa kanila ay mga pagsubok na produkto pa rin, ngunit tumanggi si Rowan na kumonsulta kay Jill Lauderdale dahil ang mga ito ay mga replika ng kanyang mga teknolohiya. And he'll kick up a fuss if he knows as Rowan prepares to leave for career. He asked Anderson to take care of Isaac since he only listening to people who are stronger than him. At hindi kaya ni Sherry mag-isa. Si Isaac, gayunpaman, ay biglang sumulpot sa likuran nila, iginiit na dalhin siya sa Korea. Tutol si Rowan, ngunit iminumungkahi ni Anderson na ay stakang siya para malaman niya ang mga bagay tulad ng pagsang-ayon ni Rowan. Si Henjo ay nagmumuni-muni sa ilalim ng mga tagubilin ng kanyang Panginoon kapag binuksan niya ang kanyang mga mata. Yung tingin niya iba ang itsura niya. Tinanong niya si Hyun So kung ano sa tingin niya ang isang makalangit na demonyo. Bago niya ito maipaliwanag kay Hyun Soo, ang portal ay nagsimulang lumaki ng marahas na parang may tao sa labas. Sa katunayan, sina Isaac at Rowan ay nasa loob ng kanyang apartment. Hindi nagtagal ay nagpakilala sina Robin at Hayo sa isa't isa, na parehong humanga sa kapangyarihan ng isa't isa. Hindi talaga marunong magsalita ng Korean si Robin, ngunit gumagamit siya ng translation device na ginawa ni Anderson na batay sa kapangyarihan ni Jill Lauder. Inabot din niya kay Isaac ang isang aparato at hiniling sa kanya na magpakilala. Isang salita na sagot ang binigay ni Isaac na ikinadismaya ni Robin, ngunit isinantabi din niya ang kanyang pagiging immaturity. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Robin ang kanyang dahilan sa pagdating bilang chairman ng Portal Strategy Committee. Inaanyayahan niya ang Hindo na maging miyembro. Samantala, si Knight ay pinarurusahan ni Rook dahil binaygo niya ang hari. Walang awa siyang binubugbog ang gabi. At sa dulo nito, inutusan niya siyang makuha ang singularidad. Kung ayaw niyang mapatay, ang Knight's subordinate ay sumugod sa kanyang tabi. Sa sandaling umalis ang Rook, ipinaliwanag ni Robin sa kanya ni Soo ang konsepto ng singularity bago niya itanong kung bakit sa tingin niya ay singularity siya sa Soo. Ipinaliwanag ni Robin na ang kanyang kakayahan ay oras, interference at reconstitution, na ipinamalas niya sa pamamagitan ng pag-inom ng isang basong tubig at pagkatapos ay i-refill ito. Sinabi niya sa kanya upang makita niya ang lahat ng kanyang mga pag-aaway at humihingi ng paumanhin kapag nasaktan siya pagkatapos makita ang mga ito. Sigurado si Robin na si Han Soo ay isang singularidad tulad ni Isaac. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Han Soo na sumali sa komite at tumulong na iligtas ang sangkatauhan. Humihingi ng ilang oras si Han Soo upang makagawa ng desisyon para makakonsulta siya sa hierarchy ng pinuno ng kanyang guild. Naunawaan ni Robin at naghanda na umalis pagkatapos nilang iwan si Han Soo, lumipat si Soo patungo sa nakatikip na itim na portal. Gusto ni Jiang na maghintay siya at biglang bumalik si Isaac na handang makipaglaban. Sinisingil niya si Han Soo ng isang suntok na puno ng enerhiya at sinalubong siya ni Han Soo na may pantay na lakas. Hinarang ni Han Soo ang suntok ni Isaac, laking gulat ng mga bagets. At ang impact nito ay bumagsak sa gusali. Sinundan niya ito sa pamamagitan ng paghampas kay Isaac sa lupa na nagpatambas sa kanya. Si Knight ay pinagtagpi-tagpi at pinagbendahan ng kanyang nasasakupan. Nang si Bishop, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ay hamarang sa kanila, tinutuya niya ito at minamaliit, pinilit si Knight na hilingin sa kanya na umalis. Bishop, gayunpaman, dumating sa punto kung bakit siya napunta dahil may sasabihin siya sa kanya. Ngunit ihahayag lamang ito sa kondisyon na tutuperan niya ang isa sa mga kahilingan nito sa hinaharap. Kung magtagumpay siya sa kanyang misyon dahil sa kanyang payo, sa sandaling sumang-ayon ang gabi sa kanyang kalagayan, sinabi niya sa kanya na ang madilim na espiritu ay nagsimulang kumilos. Ang Dark Spirit ay isang maliit na grupo ng mga nagising na sumasalungat sa mundo ng mga hunter, na nakasentro sa Portal Strategy Committee. Karamihan sa grupo ay binubuo ng mga normal na tao dahil hindi nila gusto ang nagbagong mundo. Ngunit ginagawa ng mga mangangaso. Dahil ang Portal Strategy Committee ay nag-set up ng mga regulasyon sa mga pag-atake, ang mga hunters ay tunay na may pinakamataas na kapangyarihan sa mundo. Karaniwang namumuno sila sa mga tao na walang kapangyarihang lumaban. Sinabi ni Bishop kay Knights na pinili ng madilim na espiritu si Black Thunder bilang kanilang opisyal na pinuno at ibinigay sa kanya ang kanyang contact. Ang Black Thunder o Henry ay isa sa mas mataas na antas sa mga A-rank. Siya raw ang susunod na henerasyon ng mga S-rank at isang taong tumalikod sa Portal Strategy Committee.
Samantala, ang mga kapitbahay ni Hyun-soo ay nagreklamo sa kanya tungkol sa pagkawasak na dulot ng pakikipag-away nila ni Isaac. Humingi ng paumanhin si Yeon-soo at nangakong babayaran ang mga pinsala bago ang mga tao sa wakas. Iniisip ni Han-soo kung dapat ba niyang bilhin ang buong gusali dahil hindi siya makaalis dahil sa portal sa kanyang apartment. Sina Young at Han-soo ay kumakain ng pizza para sa tanghalian nang bumisita si Isaac. Nalungkot siya nang malaman na natalo siya at hiniling na muli silang mag-away. Dumating si Robin sa tamang oras at inutusan siyang humingi ng tawad kay Han-soo itulak palabas ng kanyang apartment bago siya umalis. Ipinaalam ni Robin kay Hyun-soo na opisyal na siyang nirehistro ng Portal Strategy Committee bilang isang S-rank hunter. Si Han-soo ay nasasabik na malaman na siya ay sa wakas ay isang S-rank hunter. Ngunit ang kanyang pagdiriwang ay naputol nang tawagin siya ng kanyang master sa loob para sa pagsasanay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Han-soo na ang 6 na galaw sa ikalawang kalahati ng Heavenly Demon Mystic Arts ay sinadya upang sirain ang langit. Ang isang makalangit na demonyo ay dapat na sapat na malakas upang harapin ang mga banal na nilalang. Pagkatapos ay ipinakita ni Young ang unang pamamaraan mula sa ikalawang kalahating ulap na nakakalat sa kalangitan. Si Pioneer Soo ay nalulula sa matinding pressure nito, at bago siya makabangon mula rito, ginawa ni Young ang pangalawang pamamaraan. Black Crow Heavens, na sinundan ng ikatlong bumabagsak na langit. Natutunan ni Han-soo ang mga diskarte habang isinasagawa ang mga ito ng maingat na pinagmamasdan ang kanilang mga hindi kapani-paniwalang paggalaw. Pagkatapos ay binabago ang static na nilikha gamit ang mga bumabagsak na langit sa kuryente at ginagawa ang ika-4 na pamamaraan. Kidlat na langit. Ito ay humahantong sa kanya sa paglikha ng isang malaking bola ng enerhiya at pagpapakawalan ng ika-5 pamamaraan. Sumasabog sa kalangitan na sinusundan ng ika-6 na pamamaraan, ang Heavenly Spiritual Body. Samantala, sa ospital, ang kanyang Iraq ay nagdadalamhati para sa kanyang mga nahulog na miyembro ng guild. Bago magpakita si Lee Minor, sinabi niya kung paano mo pinaniniwalaan na ang pagkawala ng kanyang mga kakayahan ay malamang na pansamantala at ipinaalam sa kanya na inalagaan ni Hai at Soo ang fragment. Kaya't walang dapat ipag-alala sa sandaling ang isang Yurek ay nagpahayag ng kanyang pagkabigo tungkol sa hindi pagsipot ni Han-soo upang bisitahin ang kanyang menor de edad ay nagsasabi sa kanya na walang gumagalaw mula sa taas kay Soo mula nang bisitahin siya ni Robin. Lumabas si Hyun-soo sa Black Portal pagkatapos ng abalang pagsasanay, na matagumpay na nakamit ang kidlat na langit sa loob ng 1 linggo. Noon niya nalaman na ang Iraq ay nagising at agad na naghanda. Bago iyon, gayunpaman, bumisita siya sa mga communal bath at sauna upang magpahangin kung saan nakilala niya ang ilan sa kanyang mga admirer sa ospital.